Hello again guys! Welcome again sa aming YouTube channel, Armendesari TV. Maraming salamat po muli sa patuloy niyong pagsuporta sa aming YouTube channel. Patuloy po lumalawak na abot ng ating channel at yun dahil po sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. So ngayon po, magpapakita na naman tayo isang dish na familiar tayong mga Pilipino, especially sa aming mga Tagalog. Ito ang bulanglang. So ito yung simpleng dish na makikita sa ating paligid ng bakuran ng mga sangkap niya. So pwede siyang i-customize depende sa availability ng ating mga ingredients na gagamiting gulay. Ito ay napakasustansya at masarap lalo na sa tag-ulan. So, simulan natin ang ating mga sangkap sa ating bulanglang, sa ating squash o yung kalabasa. Meron tayo ditong papaya, okra, sitaw, talong, sigarilyas, at ang ating mga flavors na crushed garlic. Meron tayo ditong chopped onion. Eto, mapapansin nyo, meron tayo ditong bulaklak ng herb. Ito yung, kung familiar kayo sa aming mga Tagalog, ito yung tinatawag namin na balanoy. So, dito hindi ka makikita sa abroad ng balanoy, lalo dito sa Europa. So, eto, sinubstitute namin kasi natuklasan ko doon sa aming tanim na mint na yung bulaklak niya ay katulad ng sa balanoy, pati yung amoy niya. So, eto ang gagamitin natin. Ito ay bulaklak ng mint siya. So, kung i-search nyo sa web or familiar kayo, makikita nyo na similar ito sa ating balanoy, pati yung amoy niya. So, meron din tayo ditong luya at ang ating paminta, patis at ang asin. So, meron din tayo ditong kamatis. So, etong ating recipe na bulanglang ay hindi lang basta tubig ang ating sinasabaw dito, yung soup niya o broth. Ito is amas ang paggamit ng hugas bigas o yung rice wash. Kasi, ayon, nagtataglay ng sustansya at yung kanyang flavor ng rice. So, magiging medyo creamy ang flavor ng ating bulanglang sa paggamit ng ating rice wash. So, ito ang ating rice wash. So, bagong-bago ito kasi nagsayang tayo pamterno dito sa ating bulanglang. So, meron din tayong pinirito na na chicken or fish na may pwede nating side dish dito sa ating bulanglang. Ngunit sa pagkakataong ito, may in-order sa amin na teriyaki. So, nagpalabis tayo dito ng chicken. So, meron tayo itong freshly fried chicken. So, sa gulay, meron din tayo dito, dahil wala tayo dito ng malunggay, meron tayong substitute dito na spinach. Ito siya. Pwede natin ito ilahok sa ating bulanglang. So, tulad ng sinabi ko, pwede nyo is-customize kung anong available sa inyong bakuran or sa market na vegetable na ilalahok sa ating bulanglang. So, ngayon, magpapasalamat po tayo sa mga subscribers of the week natin. So, sa pagkakataong ito, nasa 5,500 subscribers na po tayo at hindi natin maabot yun dahil po sa inyong mga subscribers. So, ito po yung ating mga nakatalang subscribers of the week. So, simulan natin pagluluto ng ating masarap na bulanglang. So, ito, painit lang tayo sa ating pot ng ating rice wash o yung hugas-bugas natin. Ito, yan latak na yan. Yan ang nagpapa-add ng flavor sa ating bulanglang. So, hintayin lang natin siyang kumulo bago natin iligay ang ating mga sangkap. Kaya nga palang ginagamit dito yung rice wash o yung hugas bigas dahil yung kanyang starchy flavor ng ating bigas sa hugas, pagkatapos natin hugasan siya, at yung aroma ng ating bigas. So, nag-a-add sa flavor ng ating mga vegetable. So, ito, nagsisimula na siyang kumulo. Ilagay na natin yung ating mga flavor na crushed garlic. So, crushed ito, kasama na yung balat niya sa dyan pagka ito ginagawa namin. Ang ating luya, sibuyas, at yung balanay natin. So, sa gulay, unahin natin yung ating matagal maluto ang ating kalabasa. Sunod natin yung ating sitaw. So, tulad ng sabi ko, pwede nyo i-customize kung ano ang available na gulay sa inyo o sa market. So, haluin muna natin siya. So, sunod na rin natin yung ating papaya. So, ang gayat ng papaya natin, maninipis lang.
Maamoy na agad ang ating balanay, ah. So, ito nga palang dish nating bulanglang naming mga Tagalog. Ito ay kahalintulad ng dininding ng mga Ilocano. Kaya lang, yung kanila, nilalagyan nila ng bagoong o kaya ay yung piniritong isda. So, itong sa amin, wala. So, takloban lang uli natin siya. Pakuloy natin. So, ito, kuluan ng ating gulay. So, ilagay na yung ating iba pang mga gulay na natitira pa, yung ating talong. Yung ating kamatis. So, lagyan natin siya ng ating paminta. Patis. At konting asin. So, haluin lang natin siya. Tatakpan ulit natin. Mamaya natin siya titikman pag kumulo na. So, ito, kuluan ng ating gulay. Nabulang lang ang bango ng mint natin. So, ilalim lang natin yung mga nasa ibabaw para pantay ang luto niya. So, this time, tikman natin siya kung tama ng ating alat. Dagdag lang tayo ng konting asin pa. Eto, bago natin patayin ng ating apoy, kapag kaluto na siya, ilalagay natin yung spinach niya kasi madali siyang madurog. Takluban lang uli natin siya para maluto pa yung ibang gulay. So eto, check lang natin kung malambot na yung lahat ng gulay natin. Medyo may laban pang ating papaya, pero luto na yung iba. So, sandali lang natin ito, okay na to. Okay, check ulit natin siya. Ito, pwede na natin ilagay ang ating spinach. So, patayin lang natin siya ng apoy at lagay na natin yung spinach natin. Ayan na, may masarap na tayong bulanglang sa tag-ulan. Ang ating refreshing na bulanglang. Napakasustansya nitong ating dish na ito. Feel the breeze on the sand shining under the sun. Waves crashing in time, our journey's just begun. Lost in the rhythm, we let our worries fade. Laughing in colors as night meets the shade. Oh, we're dancing by the shore, hands held high, wanting more. Together forever, no need to pretend. Our hearts beat strong till the very end. Ang kapartner ng ating bulanglang. So, yung iba pwedeng fried fish. So, eto, meron tayo dito ang fried chicken. So, eto ang ating titer na dito. Ito, husgahan natin. Kuha lang tayo itong ating chicken.
At itong ating gulay. Lagyan natin konting soup natin. Okay, isgahan na natin ang ating kaluluto lang na bulang lang. Okay, natiyempohan natin ang lasa ng hinahanap nating lasa ng bulang lang. So, napaka-subtle ng lasa niya at yung aroma ng ating mint na inilagay. So, eto, perfect sa tag-ulan. So, para sa mas marami pang video ng ating DIY cooking, patuloy nyo po aming subaybayan sa aming YouTube channel, Ermen Desiree TV. Thank you very much and God bless. Bye-bye!